kulba mga pun di ay. Nagtukog gamay na lang ba kaigikan ko sa kapatagan gina nagwali ila ka pastor de TD Bariti. Mo na ako lang gibuylo itong kulba pero misamot may noon karon. Kay dako ni nga church no pero salamat sa Ginoo nga gitagaan po kog privilege nga makawali dito. Nakailan mi ni Pastor Teddy kay maninoy siya sa kuang kasal. Muna every time nga makauli ko diri iyang sugoon si Jimmy Canoy Trabante Silvi nga pawalihon ko dito. O mo dili inda ko pero sayang man pod may landugang sa pamasahe bitaw. So salamat sa Ginoo sa privilege nga gihatag sa karon nga makada siyang pulong og salamat usab church Pastor Ray for allowing me here nga makada sa pulong sa Ginoo. Dako akong pasalamat sa iyong mga pag-ampo sa bulhaton sa Ginoo sa Lapu-Lapu. You know, bisa ginahinay lang at least nagpadayon, no? So nagbungahon ang bulhaton sa Ginoo dito. Diyon. Dita maglangan. Okay, kulba na. So palihog ko manindog palihog tanan. Then 1 Samuel chapter 17. Atong dunganon sa pagbasa 1 Samuel chapter 17. So salamat sa awit kaniya, look to God, inot nga mensahe to siya. Chapter 17 verses 19 to 20, then mo down ta sa mulukso ta sa verse 51. Are you there? Say amen. Todo ang basa, ready now, begin. Now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines, and David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper and took and went as Jesse had commanded him. And he came to the trench as the host was going forth to the fight and shouted for the battle. 51 go. Therefore David ran and stood upon the Philistine and took his sword and drew it out of the sheath thereof and slew him and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Duko ulo pi mata. Amahan nga langiton Diyos nga balaan Lord. Salamat kayo Ginoo sa imong grasya nga kami nagpadayon Ginoo, napabilin sa pagsimba kanimo, sa pag-alagad kanimo. Lord, magaduol kami sa imong true sa grasya Ginoo, magdaig sa imong ngalan, magapamati, magatuon sa imong pulong Ginoo as your servant God, naginalang ko sa imong tabang, tagay ko heavenly wisdom Ginoo, nga labi na nga giyahi ako sa pasabot sa imong pulong Ginoo. Open the heart and mind Ginoo sa imong katawan Ginoo. Labi na ako pag-ampo Lord ang tugot ang balang espiritu to guide us. To lead us, O God, balay minagino na kay nakita mga lama sa mong kasing-kasing. Please wash us by the blood of Jesus. Cleanse us, O God, from all unrighteousness. As we go on, Lord, sa mong panimbahon, we may glorify your name, O God. Ikaw mga victory in Jesus' name. Amen. Magalingkod palihog. Now, ato kabalo ng tadaan nga unsay story behind ani nga text nga atong gibasa. So there's a battle between the Philistines and Israelites. Then between David and Goliath. Okay? So topics tong mensahe this afternoon, the Christian challenges. Mga paghagit, no? Kay atong nakita dali na may naghagit dali sa mga Israelites, mga katawhan sa Ginoo. Kung imo lang taon, Christian life is not a playground, but it is a battleground. Amen? So dili ini sadyang naluwas na ka, sadyang ngalagad ka sa Ginoo, magdula ra ang kisahang kinabuhi. No. Nga dito ka mag-enjoy lang ka sige, mga lagas kay bibo dito, daghang kalingawan dito. But you know, Christian life also, it is a battleground. Mag-away ning unod og espiritu. Magtag of war ni siya, but it depends upon unyo imong padag-on. Muna kung nagunhuna ka nga ang Kristiyanong kinabuhi perminting ayahay, nagkakamali ka. Kay natay kining kontra matag adlaw ang yawa nga atong unod. Nga gusto nga muguba sa atong Kristiyanong kinabuhi, muna nga dapat kanang mga challenges sa atong kinabuhi, ato nang i-welcome lang. Natural naman siya. Maybe some of you, there are many Goliaths or challenges in life, in Christian life. May problems, mga problema sa kinabuhi, persecutions, mga paglutos. Siguro pila na katuig nga nanglagad sinog, na-persecute yapon ka, si mga silingan, si mga kaliwat. Peril, mga kakuyaw, fear, kahadlok, famine, kagutom. Maybe, uli mo karon walay sulod ang imuhang kaldero. Kagutom man na siya. Storms in life, mga bagyo sa kinabuhi, then struggle. Muna nga, maybe nakakaani nga mga challenges sa imong kinabuhi o kining kalbutan na puno na sa mga pag-challenge. Pero kung dili ni mo ni mabantayan, kung dili ni mo ni dawaton ang mga pag-challenge, ma-frustrated ta, ma-disappoint ta.
makaingon ta, mao din kinabuhing Kristiyanon di ay muundang lang ko oy. Why? Wala nimo dawata nga dunay pag-challenge kinabuhi. Ug muna atong point number 1. The Christian challenges must be accepted. Amen? Kailangan imo nang tanggapon nga dunay challenge ang Kristiyanong kinabuhi. Gani atong mabasa diri in verse 23 to 26, and as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words. And David heard them, and all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. Muna nga, ang katong mga tawhan sa Ginoo, mga Israelite people, sa diya nga, dunay naghagit nila, nag-challenge sa usa ka dakong tao. Usay lang ipambatay, nanghadlok sila. Same as today, Christian. Naatay mga challenge na ba sa atong family, sa mga problema, usay bati taghadlok. Right? Bati taghadlok, para in verse 25, and the men of Israel said, have you seen this man that is come up? Surely to defy Israel he come up. And it shall be that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him daughter, and make his father's house free in Israel. And David spake to the man that stood by him, saying, what shall be done to the man that killeth this Philistine? Take it away the reproach from Israel, for who is the uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? So nahagit si David. Si Goliath nga, naghagit siya, nag-challenge siya. So si David, idawat niya nga mga challenge. He is a young boy. Batanom siya by the time, but wala niya giisip yung kuliyon nga, wala say mahimo. Gani, natay members dito, ladies siya, duwa ka mag-agaw sa magsimbahan. Sada nga, siyang sigsimbahan, baptize sa by the Spirit, na-baptize siya, na ay problema naabot siyang kinabuhi. So, lakton nga istorya, may undang sa simba. Karon nangumusta ko sa ig-agaw, kumusta man imong ig-agaw, wala nang simba man. Sa pastor, may ingon man to siya nga, sadyang nabaptize ko na siya, daghan sa problema. So, ako ina lang siya nga, mag-pray ko na, sulbaron iyang problema. You know, weeks after, sa inahitabo niya, bitaw, na-pray ito sa, iyang ig-agaw ni sulti. Kay kauban naman sa dorm. So, na-pray ito sa isda, you know, sa inahitabo sa kalahan, yabo, magani kay naka-atras siya, siyang tiil na yabo. Muna nga, na-realize niya, nga dili jud maayo, pasangin lang nimo ang baptist, pasangin lang mo Ginoo, nga nakay problema. Gibunalan sa Ginoo, then, himbalik sa ngalan sa Ginoo, hantong karon, nanglagay siya sa Ginoo. So, mo po nakita, ayaw, dili ta maka-blame sa church, dili ta maka-blame sa Ginoo, kung unsay na atong problema, gatubang karon sa nang laluwas sa ta. Accepted na daan. Kay matong pa ni Billy Graham, usa ka evangelist, a great preacher, Christian life is not constantly high. Ang Kristiyanong kinabuhi, di permitting ayahay. Sometimes, nata sa ups, down, karang na kanta ni Emil na Papin ba? Say na, gulong ng palad. O, di ba? O, sahay, nagtuloy sila, nakasababaw. O, sahay, nasa ilalom. Mauna na atong kinabuhi po sa Kristiyong kinabuhi. Di permitting ayahay. Sometimes, we cried because of deep discouragement. But you know, unsay gihimo ra ni Billy Graham, but I go to God in prayer and say, Lord, please help me and forgive me. Ano man? Kay kung di na ito na tanggapon ang mga challenge sa kinabuhi, mao mo na yung rason nga palayo ta sa Ginoo. Okay, so, before na encounter ni David amo nga dako nga challenge si Goliath, may encounter sa ginagmay sa nga challenge. So, same as today, usahay pagiyon pa tag ginagmay nga challenge sa Ginoo, kung makapasar na, then mo adto na mo level na puta. Unsa man kini nga challenge? In verse 28, David brothers invade of his conversation. Kinsa man nga igsuon nga nasuya niya. And Eliab his eldest brother heard when spake unto the man, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. You see, nasuya ang igsuon ni David siyang pagsulti. Pamulong niya dito sa mga katawhan sa Ginoo. Nga gina sa, garboso ra kay ka, bata pa ka, baliki to imong karnero ito. Nagpasigarbo ra ka dire. Nanapod sa itong kinabuhi. Usay kung mangalagat sa Ginoo, dunay mo persecute ato. Maybe imong igsuon. Or imong kauban dire sa simbahan. Apil-apil kag kwan, mura po nindot og tingog. Challenge na nga, magpadayon ka. Usul winning po ka, mura pong may ka musulti. Challenge na,
nga magpadayon ka. Kay kung magpadala ka na, mundan ka, Pero so, si David, wala siya nagpadala. Wala nagpadala si David, bisan wala ganahi ang mga igsoon. Bisag gisaway siya. Nanapos yung kinabuhi, dahaghan mga manawayon. Di na ito na ikadinay. Right? Mana ato lang i-accept nga challenge kinabuhi. Kay kung di na i-accept, masakitan na ta. Or posibilidad, mupalayo pa ta sa Ginoo. But, sa diya nga, gi-accept ni David ang mga challenge, nag-agi sa ni ang igsoon si Eliab nga nasuya niya, then David himself had a good motivation. Sa diya gi-accept ang mga challenge, sa sakto nga motibo. Unsa giyon sa verse 29. And David said, "What have I now done? Unsa man akong gihimo karon? Is there not a cause? Wala ba'y kausa, wala ba'y tumong, wala ba'y dahilan? Is there a cause? Dunay tumong si David, just like you now. Na I do believe nga nakay tumong nganong naglingkod ka diha karon. Nganong nakadiri karon. You want to glorify God. You want to worship God even at this time. Amen. Muna naay cause, naay kausa. Si David nganong musukol siya ato nga mga challenge. Mo po na sa itong kinabuhi, nga natay mga challenge ito bang, natay purpose nga nganong ato nang tanggapon. Because we want to ato ang makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. David's motivation in killing Goliath, he wanted to rid the earth of one who would defy God the way Goliath had. Kay kini nga time, gina-challenge man ni Goliath ang Israelites people nga kung mapildi mo, mga katawhan mo na mo. But sa diya nga si David hagit siya, gidawat niya mga kapaghagit, nasa motivation nga iyahang ipalingkawas to make free ang kalibutan gikan sa pag-BI ni Goliath. Munang gusto niya iyang pildihon. Maybe makaingon ka sa muslim nga, di man tinod yung Ginoo. Muna kailangan magpadayon ka para makita na tinod ato ang Ginoo nga ginasimba. Then he wanted God to be vindicate. So gusto po ni David nga mapamatud-an nga tinuod yun ang Ginoo. To clear nga ang Ginoo ni David gamhanan. Samas tong ginasimba po karon Ginoo ni David, mo po na itong Ginoo gisimba karon. But taliwala niya na David spake also a word of inspiration. So taliwala sa mga challenge sa kinabuhi ni David, sa mga Israelites people. Si David nakahimo yung pagsulti nga makadasig, makahatag encouragement. Usay, kung di ta magbantay kita mga Kristiyano kinabuhi, kung less ta sa pagampo, sa pagbasag Bible, dalira sa itong pagmurmur, kung natay mga problems sa kinabuhi. Dalira sa itong pag-blame sa uban, right? Dalira kayo kining siguro, makatulisok pa ta sa uba o makapatulisok pa ta sa Ginoo. But si David, nakasulti sa mga words of inspiration, makadasig sa bisag naay dako nga challenge. Look at in verse 32. And David said to Saul, "Let no man's heart fail." Amen? So ayaw doon kasing-kasing masubo, maluya. Because of him, thy servant will go and fight with this Philistine. David said, "Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine." And Saul said unto David, "Go, and the Lord be with thee." So muna'y gusto sa Ginoo masabta na to nga tuod bisag natay mga giatuba mga challenges sa kinabuhi, mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi, kay we believe nga ang Kristiyan kinabuhi di permite ayahay. Kung nag-expect na gani tag daghang permitting blessing lang atong encounter, ma-frustrated yun ta, ma-disappoint yun ta. Kay di man tanang panahon nga natay mga panalangin. Daw be, sa diyan nga itas Ginoo, wala gyata sa Ginoo. Mo palayo ta kay wala gyata sa Ginoo. Muna ato lang i-accept ang dunay mga pag-challenge sa kinabuhi. Ikaw ba na mag-challenge mo ni mo sa pwede na mo na gamiton sa Ginoo or ang kalibutan karon puno sa mga pag-challenge. Muna giyon sa Biblia nga in this world nga puno sa mga kasakitan. Giyon Jesus Christ, but be of good cheer. Paglipay lang because I have overcome the world. Nadaog na ni Jesus Christ ang kining kalibutan. Muna nga importante lang Kristiyano, unsay may tabos ang kinabuhi, namtag yatubang mga makaingon ta lisod na jud. Gani usay maglingkod ta, minuktok ta, mata kabalo mito na tong luha. Nag-abot ang sipon. Tungod na sa mga challenge sa kinabuhi. Now, di na mo kalimtan kami mga missionary na karon by the grace of God, mga church staff, pagsulit nga mga pagtudlo ni Pastor Ray, dako kay nang kining dako kay bilis amua. Kay mao nay amo ang magamit
in the future sa ministry. Gani kini nga church before ni na purma nani mi atubang sa mga dagkong pag-challenge kinabuhi. And many of us nakabalo na nga unsay sinugdanan niini. Gikan pa sa Boroy, diya pa sa SLB. Og hantod na tukod yan. Nganong nahitabo may tungod dunay mga pag-challenge nga gidawat sa inyong pastor, ni Pastor Ray, kauban ninyo, right? Kay kung dili na dawato mga challenge, walay mahitabo. Walay mahitabo. Kay do ka challenge man mo hagit mo. Challenge gikan sa yawa, challenge gikan sa Ginoo. Ang challenge gikan sa yawa, i-challenge ka para kung mapildi ka, guba imong kirsan kinabuhi. Pero ang challenge sa Ginoo, i-challenge ka kung makadaog ka, na blessing. Right? Sabtan ba ninyo? Muna nga ato makita panahon nga tong kining pandemic crisis. So kanunay ginag-announce si Pastor Ray nga about sa mga inspiration kami nga padayon lang. So naay mga big event. He always magsulti sa mga encouraging mga pamulong. So bisan to nga mga dagko na kaayong butang nga ginaatubang. Mga lisod, makaayong lisod na kaayong mahitabo sa kinabuhi. But you know, si Job gani ato makita siyang kinabuhi nga daghan ang nawala niya, daghang mga challenge nga nahitabo siyang kinabuhi isang nangalagad sa Ginoo. Dato siya in the land of Uz, pinakadato siya. But sa diya nga na-challenge hagit nga nabot siyang kinabuhi, his wealth, yang mga bahandi, yang kahimsog sa panlawas, his health, his reputation was lost. Nangwala tanan. And his wife speak against him. Yang asawa usab suko po niya. Nga gina sa Job, magpabilin pa ba ka sa imong gibarugan? Tungluha ang Ginoo pagpakamatay. Kuyaw kay nagnatay asawa na na. Nga, iniguli mo simbalay, padayan dyan pagsimba na sa baptist, watay bugas dari, may paimuundang ka, mamasura. Na, pamasuraw nun ta. Muna ka, ang challenge, ang gusto lang sa Ginoo, Christian, nga sa panahon nga natay challenge gikan sa family, friend, and finances, di lang kita madali kay atol diyang dawaton, di lang tama dali o kining pagmurmur sa kinabuhi. We must accept the challenge in Christian life. Kay natural na siya. Di na ito na ika-deny. Kay kung di mo na dawaton, dakong posibilidad nga mupalayo ka sa Ginoo. Mu backslide ta. Kay makaingon man ta nga maom dahil Christian kinabuhi di ay kapoy man di ay daghang manaway. You must accept the challenge. Then, ingon si Job, in Job 1:21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord give, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos muhatag, ang Diyos mukuha. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. So makadayag yapon ta sa Ginoo, taliwala sa mga challenges sa kinabuhi. Taliwala sa imong gatubang karon nga murag lisod na isulbaron. Isa pag negosyante ta, ka, or trabahante ka, na mga challenge in life. Or estudyante ka, i-challenge ka sa mga classmates. But he said unto her, giina niyang asawa ni Job, in verse 9 to 10, then said his wife unto him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women. Speak it. What? Shall we receive good at the hand of the God, and shall we not receive evil? In all his deed that Job sinned with his lips. So, ato makita diri, bisan pa, dili lang kita mudawat ng mga maing butang sa Ginoo. Meaning to say, kung naka sa kahimtang karon nga nasa kalisod, dayga lang yapon ang Ginoo, pabili lang yapon dira. Now, not all storms come to disrupt your life. Di tanang bagyo sa kinabuhi nga, maabot si mga nga, maguba ang imong kisong kinabuhi ba? Some come to clear your path. Usay naay mga bagyo mga itugot sa kinabuhi para naay hawanan atong dalan. Kay maybe naay mga hindrances dara, naay mga obstacle lang kinahanglan iagig bagyo sa Ginoo para mawagtang. Usay makaingon ta nga nganong sa kuwa pa man hitabo. Sa ilaha wala man na tinaro man dago. Naay purpose ang Ginoo. Nganong gitugot na nga bagyo to clear your path aron nindot ang dalan, ang dagan sa imong Kristiyanong kinabuhi. Na paminaw mo. Your test become your testimony. Di ta maka-testimony sa uban kung di na to na i-accept ang mga pagsulay sa kinabuhi, mga challenge sa kinabuhi. Maybe makaingong ka karon nga lisod kayo pero someday mubarog ka behind this pulpit makasulti ka tungod ra gyud sa grasya sa Ginoo nakapadayon ko. Your test become your testimony. Labi na sa imong mga anak, sa mga kaliwat. Amen. Kadua.
the Christian challenges. So, imong dawaton nga challenge, i-accept nimo. Then kadua, must be defeated. Pildihon nimo. Di na taman dawaton mo challenge at imong pildihon. Ato na nakita ni David, gipildi niya si Goliath. Isa dako kay itong tao. Look at this. David courage through his experiences. Ato nasabtan na nga si David, gisulti niya in verses 34 to 36, and David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock, and I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Muna nga, kung imo lang taon, pwede na kung nakay na experience sa imong kinabuhi karon nga imo na magamit sumaabot nga big challenge nga itugot pa sa Ginoo. Nga makayo nga ako itong nalutas ang problema kaniadto kini pabaha karon nga nangalagad ko sa Ginoo. Makaingon ta, di ba? Sa una nga, di ka to ganyan, di pa ko luwas gani, nahimo pa ito nako. Samot na karon luwas na ta. Na mga experience nga itong magamit diya sa pag-alagad sa Ginoo. Para sa kimayaan sa Ginoo. Para ni David, nagamit yung experience pagpatay niya sa bear, pagpatay niya sa mga lion, nga to sa pagpildi ni Goliath. Salamat sa Ginoo nga dili mahimong sayang ang pag-train ni Pastor Ray sa mua. Nga giayon mig dokdok, dokdok kan giay training ba? Giay mi nag-train kay kung ang pag-train sa mua murag gibibi mi. Yang gibibi ba nga dili kasukan kay basin manluod, dili suguon kay basin mangunag Bible school, wala naghihimo ni Pastor Ray. Iagyo mi gi-train nga sa sakto nga pag-training. Kay kung mao na gi-train ni Pastor Ray, abot na mo sa field, pwede mo huli Nga abot sa field nga, naay manulong ni mga silingan, mag-wild si mong balay. Inong ka dito nga pastor dia, demonyo way buot. Siguro makuna ka na uli ka dire. Di ba? But salamat sa Ginoo, Pastor Ray, nga gi-train mi kamong Bible student. Have a heart for the ministry lang yun. Nga na kay submissive heart. Nga kabalo ka mo, submit si mo ang leader. Labi na pagtulo ni Pastor Ray, kay karon pa lang gani, kung tuluan ka, manload ka, samot na kung nana ka sa field. Di na ka makapadayon nito. Kay gagmay pag dire, samot na sa field, dinagko na. Kauban na mo imong kakontra dire dito, halos tanang silingan kontra nimo. Kay di sa gunahan nga dai simbahan diya sa lugar. But challenge na, right? Challenge na angay to i-conquer. Challenge nga angay na to i-defeat, nga ipildihon. Kay kung ikaw mapildi, pildi juga. Now, giyon ni David, thy servant is low, both lion and bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, saying he hath defied the armies of the living God. So, wala si David, wala sa depend siyang kuglingon. Gani, David relying or depend on God's power. Mong gipildi ito nga, mo na say kining courage, o nasay ka dasig, kaisog pagsugol ato nga maong Goliath. Nga naman, wala sa naglantaw siyang kuglingon. Panaglantaw siya sa Ginoo. Naglantaw siya sa gahom sa Ginoo. Muna sa kanta na, look to God. Don't be discouraged. Kay na mabot ang panahon nga ma-discourage sa kay tao ta. But don't stay there. Di ta mapabili niya na. No? So, bangon ta. Tutok lang ta sa Ginoo. In verse 37, David said, moreover, the Lord hath that delivered me out of the power of the lion and out of the power of the bear. He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Ayaw pag-ingon nga makaya nimo kung wala kay simba. Pastor, kaya raman lang ko nga bisag ako simba. Wala mo koy wala koy prima lagi. Wala mo koy kining pagsulay sa kinabi. Ayaw pagsulay na. Wala pa na. Maybe sa unahan may tabo pa siya. Nga makayo nga wala kay ampo-ampo, wala kay basag Bible, nga okay raman lagi. Okay pa nga time. Daw be tugot sa Ginoo nga mabot ang bagyo sa kinabuhi. Makabarugha ta. Importante lang, depende ta sa gahom sa Ginoo. Rely ta sa gahom sa Ginoo, magsalay ta. Kaya kung maglantaw ta sa itong lingon, wala man tayo kapinambog. Kana inyong kagwapo, tama na sa abog. Pero dapat ang atong Kristong kinabuhi, nakadepende ta sa gahom sa Ginoo. Kaya kung unsay mga challenge nga atong natubang, madaog kita. Muna in verse 45, look at this. Then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts. You see? Si David, misukol sa Goliath sa ngalan sa Ginoo. Wala sa misukol sa iyang ngalan nga David, but sa ngalan ni Kristo.
ang ngalan sa Ginoo, ang Ginoo ni David, mao na atong Ginoo ginasimba karon. Muna ang Ginoo nagpika sa Red Sea, ang Ginoo nag-ayos sa mga klaseng masakiton. Ang Ginoo nabanhaw gikan sa patay nga mo'y nagluwas kanato. Muna ang gusto lang sa Ginoo, mo depend lang ta sa gahom. Kabalo ta gamahanan ang Ginoo. Amen. Usahay, makalimot lang ta. Mawala na itong pagsalig na. Nga man, nagtutok naman ta sa mga material na butang. Nagtutok naman ta sa pangkalibutanon man. Usahay, magpapildi naman ta sa mga kaluyahon sa atong kinabuhi. Sa mao naman dyan ko, ani. Hindi na dyan ko papadayan, ani. Hindi na dyan ko kutob yun. No. You have a God. Natay Ginoo. Just like David. Giluwas ta sa Ginoo. Anak ta sa Ginoo. Amen? Pwera lang kung di pa kaluwas. Apildi dyan ka. Are you saved this afternoon? Then, you are the sons. Anak ka sa Hari, King of Kings, and Lord of Lords. Sala na nato, or sala na nimo nga, kung natay pagsulit ng mga pildi ta, ano man, gamhana itong Ginoo. Nga, magpapildi ta, sala na nato na. Di na sala sa Ginoo. Right? So, ang gusto lang sa Ginoo, mo depend na ta siyang gahom. Trust God. In verse 47, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's. You say, ang away sa Ginoo ni. Hindi niya tuwang away. Panahon nga tayo mga kalisdanan, nga tubang na tayo mga challenge sa kinabuhi, labi na nag-eskwela college, nagang barinon, or nagang mga project, or sa nagtrabaho ba ka, negosyante ba ka, nga na mga failure ang mga negosyo, challenge na. Then, ayun dumilang, Kristohanon ta. Meaning to say, naatay Ginoo, o kanang away sa Ginoo na siya. And He will give you into our hands. Gidaot man ka, gidaot mo? Gidaot man ka, gilibak man ta, natural na. Di ta maka, ay kung libak ka, natural na siya. I-accept lang na challenge, right? Gilibak man ka, gi-persecute man ka, sa imong mga kaliwat, gi-persecute sa mga silingan, sa mga classmates, sa imong mga co-workers, o hakaga-trabaho, inumdumi lang ang Ginoo ning away. Sa Ginoo ning away. Stand still and let God moves. Never quit, never surrender. Bible said, never quit, never surrender. Kaya kung miindang ko Bible school, anak ako karon. Maybe, naanak ko sa bar. Padayon ta. Padayon pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Naay mga nag-akusar, naay mga challenge sa imong pag-share sa pulong sa Ginoo. Padayon lang. Ayaw kinay padala. Di ta padala na na. Kay hapit na mo balik ang Ginoo. Dagan ang katalagman, yung tabo sa kalibutan. Mga problema, lamas na sa kinabuhi. Mga challenge, lamas na sa kinabuhi. Kaya ang utan, way lamas, way lami. Mao po na itong Christian way, kung walay problema, walay challenge. Walay angay, walay resulta nga panalangin kung wala tayo sulbarunon nga problema. The Bible says, trust in the Lord. Proverbs 3:5 says, trust in the Lord with all in heart. Saligan itong ginutubok itong kasing-kasing, unlinat unto thine own understanding. Di na ito saligan na itong kaulong kahibalo. Yes, praise God. Kung high IQ ka, or nakay abilidad, dalaygon nga sa Ginoo, but di na ito naangay saligan. Kung nata sa panahon, sa panahon nga natin mga kayatubang nga problems in life, mga challenge kinabuhi, dili ita mapildi, or di ita ma-discourage, dali. Di ita ma-disappoint. Kaya naman, dito man nagsalig sa Ginoo. Dito man nagtutok sa Ginoo. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sa tanang mga paagi, atong ilhon ang Ginoo. Og siyang mutultol sa imong mga dalan. In Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mahimo na ito ng mga butanga. Imposibleng butang. Ato na mahimo by the grace of God. Pinaagi sa gahom, pinaagi sa kusog ni Jesus Christ. Ngayon rin, I can do all things through Christ which strengthen. Naglisod kag minho, challenge muna, dawatan lang kamatuoran. Pero iyang angin may kanker, muna mangita lang pod. Ay lang pod sa unbeliever, kay mapareha ka sa Job nga ipatunglo nimong Ginoo. Dagang gwapo-gwapa diri oh. Amen. Oh, gibutahan lang kasi yawa. So mga unbeliever, mga anak na sa yawa, ato ang obligasyon na ato lang silang i-win diya sa tiilan sa Ginoo. In Philippians 6 Chapter 6, verse 10 to 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Be strong. Muna challenge sa Ginoo nga maglig-on ta. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Wala nagtudlong pulong sa Ginoo nga pag magaluyahon ka mo. But be strong. Why?
kay matag karon ug unya matubang tag mga problema sa kinabuhi, mga pagsulay sa kinabuhi. Mo na gidasid na pag magligon na ta, quit you like men, pag magpakalalaki ka. Dili ito ana. Kay madali ra man mahuyang-huyang man na. But be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Now, church, listen to this. Nakagitong problem karon? Don't say, God, I have a big problem. But rather say, hey, problem, I have a big God. Dako atong Ginoo. Gamhanan atong Ginoo. Last. Basta last, nindot na yun siya. No? Pero nindot ita lang yun. The Christian challenges, so accept the challenge accepted, and challenge defeated, and Christian awarded. Diri na. Kung imo na mapildi nga mao nga challenge, awardan din ka tas Ginoo o rewardan tas Ginoo. Right? Unsa nitabo na rin ni David. King Saul interest with David as shepherd boy. Usa lang sa kapagbalantay sa karnero, pero nagka-interest niya ang hari sa napildi niya si Goliath. In verse 55. And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose is the youth, kinsa man ang anak ning batan una. And Abner said, as thy soul liveth, O king, I cannot tell. And Saul said to him, whose son art thou, the young man? Thou young man. And David answered, I am the son of thy servant Jesse, the Bethlehemite. Now, Christians, just like David ba, sa napildihan niya ang chance na buhay, nagka-interest niya ang hari. Usa lang siya kababalan ng karnero. So, the same, ang sa ato karong panahon na, kung na kayo mga problema, man ka naimutang, nagtrabaho man ka, nag-eskwela man ka, daghang classmates, kung dili kay ka magpadala, di ka mapildi gani sa mga chance or sa mga problema sa kinabuhi, daghang magka-interest nimo. Magka-interest nimo imong amo, maestro, leader sa katilingban, or silingan, classmate, workmate, kung madaog din mo mapagsulay sa kinabuhi, makaingon sa ahamang kagasimbahan. Kinsa man imong Ginoo, mukuyog na nimo. Ngano man? Kay wa man ka nagpadaog sa pagsulay sa kinabuhi. Pero gani, nagsimba ka, nya gamay ra problema, way buwas di ka mosimba. Di na tinod lang Ginoo, bot na. Kay gamay ra problema, di na mosimba naman. Di na magka-interest, right? So the same ni King Saul, nagka-interest ni David. Bisag unsa pa status sa kinabuhi. Mubo ba imong degree nga trabaho? Pero ganing natay pagsalig sa Ginoo, di ita dali madala sa mga challenge kina mapabilde or mga pagsulay sa kinabuhi, daghang mga tawo maka-interest atua. David favor from his friend Jonathan. So nasay pabor gikan ni yang amigo ang Jonathan. Unsa man kini? In chapter 18 verse 3 to 4. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David and his garments, even to his sword and to his bow and to his girdle. At nakita si David, daghang mga panalangin na abot siyang kinabuhi. Kana man nakahigala nga loyal or faithful si mga blessing na gikan sa Ginoo. Right? Pero naglisan pa yung higala ay lisod kimi tamo yang higala nga faithful si mong kinabuhi. Usay, unayon pa kasi mong higala. Diba? Libakon pa kasi mong higala. Blessing na nakahigala nga matinumanon. Blessing na gikan sa Ginoo. Parehan ni David ug ni Jonathan. You know, si David nakabaton og pabor ni Jonathan silang iyang napildi napildi si Goliath. The same as you today. Even at this time, sa imong pag-uli, naay daghang daghang mo sampit nimo gikan sa pagsimba tungod nadaog nimo ang mga pagsulay sa kinabuhi nga ning simba juga bisag taliwala sa kalisod, taliwala sa mga pagsulay problema nga imong giatubang sa dang naluwas ka. Then diling kana David honor from God's people. Gipasidunggan si David. Si David gipasidunggan gikan sa makatawhan sa Dios. Unsa man kini? In verses 6 to 7. And it came to pass as they came when David was returned from the slaughter of the Philistine that the women came out of the cities of Israel singing and dancing to meet King Saul with tabrets, with joy, and with instruments of music. And the women answered one another as they played and said, Saul hath slain his 1,000 and David his 10,000. You see, doon ay mga tao nga malipay, mahimot ang blessing or sa imuhang co-believers dire kung di ta magpadala sa mga pagsulay sa kinabuhi, kung nadaog nimo ang mga challenge kinabuhi. Pero nalang kay challenge naalay naglibak nimo,
nalay nagdoubt mo, di na ko mapilog choir, oy. Di na ko mangagad, oy. Di na ko matulog bata, oy. Namay rin manaway. Di nyo na mahitabo na siya nga mahimot ang blessing sa imong kauban dire. Fellow Christian, right? Pero gusto sa Ginoo, fight, away ta. Padayon ta. Mahimo kang panalangin sa uban. Krisanong kumadaog ni mo mga challenge sa kinabuhi. Then David promoted as a king in Israel. Muna nga award nga na dawat ni David. Sa napatay niya si Goliath in 2 Samuel 18:4. And the men of Judah came under thee anointed David king over the house of Judah. And he told David saying that the man of Jabez Gilead were they that buried. So gikan sa being a shepherd na himong king. Maybe mubo ka imong sitwasyon karon, pero pwede ka himong kang kining leader sa purok. Di ba? I-promote tong kinabuhi ba? Na i-promotion ba? Kung mapildi na mga pagsulay sa kinabuhi. Pero ikaw mapildi gani, walay mahitabo. Amen? Muna nga, kanang eskwela na, doon sandanas mo gina. Doon sandanas na. Naay tigmap na nga busulit sa una sa first floor. Pag second year, na-promote siya. Naana sa second floor, nag-map na siya. So, dili klase na pag-promote. May ito siya nga daghang mga favor gikan sa Ginoo nga moabot sa tuwang kinabuhi. Gi-promote man ta sa Ginoo. Man, kay nadaog na to ang mga challenge sa kinabuhi. Pero dalaga pa ka, ulitaw pa ka, tintalon ta, padala rin ta, dita i-promote sa Ginoo sa inyong Kristiyanong kinabuhi. Now, Christians, salamat ko sa Ginoo nga ang Diyos nagdugag mga tao dito nga faithful nga alagad sa Ginoo. You know, last year, kabalo, kisay na kinundom nga unsa akong sakyan nag-visit kani? BMW, di ba? Unsay may BMW gani? Baktas, mitras wa. Muna akong sakyan mag-visit ko. But you know, praise God karon, dili na ko mabaktas, Hilux ang sakyan. Pero di ako Hilux atong membro. Kay dili wala po na ako sa gihangyo po nga gamito. Siya mismo may offer sa nga pastor, kuy-kuyo ko ni mag-visit, gamiton taning sakyanan ako. Ayaw man ang kining conviction po gikan sa Ginoo nga naging sa pastor, gitagaan ko sa Ginoo ang sakyanan para ipagamit diri sa simbahan. So, kung ikaw day unsay kining yatubang nimo karon mga pagsulay sa kinabuhi, mga kasakitan sa kinabuhi, padayon lang ka, tagaan kag panahon nga iparelax ba? Dili relax yun. Tagaan kag relax gamay sa Ginoo. So, muna karon, marumura po pastorin, ako'y driver ng visit. pero ko adto siya mga kailawang Luciante ba? No? Now, kung ato makita rin, no? Unsay dakong purpose nganong atong dawaton ang mga challenge sa kinabuhi or atong pildihon ang mga challenge, atong nakita ganiya sa mga teksto nga basa nga na purpose si David nganong gipildi niya ang mga challenge. O karon atong what is the big dakong nga purpose ng pildihon ng challenge sa kinabuhi or atong dawaton? Look at this. In verse 46. This day, nakita mo karon? This day will the Lord deliver thee into mine hand and will smite thee and take thy head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day, and the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. Amen? Muna dakong purpose. Nga nung di tayo magpapildi sa mga kasakitan sa nabi, kay aron mi pala na nadyo tayo Ginoo. O kita mo papildi, makayon, balo baptist na, dali raman luod. Di na may tabo na nga, imong silingan mo kuyog simba ni mo. Di na may tabo na imong classmate mo kuyog simba ni mo. Amen? But you know, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni David. Dakong prinsipyo makuha niya nga unsay challenge nga atong yatubang at angay itong dawaton, angay itong pildihon. Aron makita sa tao magani sa tibuok kalibutan nga ang atong Ginoo gisimba karon tinuod ni. Di ni Diyos dako nga Ginoo ni. He is a great God and Savior, Jesus Christ. Kung nakay problema about sa pag-share polo sino, padayon lang ni ana. Amen? Padayon ta sa pagtudlog bata, sa pagsuluwining. Kay muna importante sa atong kinabuhi. Sa unsa pay dangata na to, unsa pay yatubang nimo. Dukulo pingutan, let's pray. Amahan nga lang iton, Lord, dalaygon ka. Salamat sa kadaugan Ginoo sa pagtuon mo sa imong pulong. Yes, Lord, aning kalibutan Ginoo. Sometimes we encounter Ginoo sa mga challenges, na mga gagmay, mga dagkong mga challenge Ginoo. But Lord, salamat kayo Ginoo na kinabuhi David nga tiliwala na nagsalig lang siya kanimo Ginoo, nagtutok lang siya diya kanimo. He depends sa imong gahom Ginoo.
ug Lord tagay mi grasya Ginoo nga unta Lord nga unsay pay among matubang. Yes Lord, we believe nga dili lang kini, dili lang kay karon Ginoo nga nami gitubang apan sa maabot pa nga panahon napay mga dagko nga mga challenges nga imong ituod Ginoo. But Lord, please help us, O God, nga unta Ginoo madaog no para makabalo ang mga tawo nga tinuod ka nga Dios nga among gialagaran, nga among gisimba Ginoo. Lord, i-bless kini mga Kristiyano sa Bible Baptist Speaker nga, Pastor Ray, Tijima Ginoo. Ikaw mga bless sa mga ministry diri. In Jesus' name, Amen.